Welcome back again sa Juan Tamad Recap. Ngayong araw, muli tayong sumisid sa exciting na serye ng Marvel Cinematic Universe. Ayon sa timeline ng kwento, ito ang ikatlong pelikula sa MCU, ang Iron Man 2 na ipinalabas noong 2010. Ang mga pangyayari sa Iron Man 2 ay naganap sa parehong taon ng The Incredible Hulk at ng unang Thor, ngunit bahagyang mas nauna kaysa sa kanila. May bulong-bulungan na si Iron Man ay nasa bingit na ng kamatayan sa pagkakataong ito. Ano nga ba ang nangyari? Alamin natin. Lumalabas na ang arc reactor sa dibdib ni Tony ay pangunahing pinapagana ng palladium. Dahil dito, tumataas ng husto ang antas ng palladium sa kanyang dugo. Kapag umabot sa 100% ang konsentrasyon ng palladium sa dugo niya, mamamatay siya. Sa harap ng katotohanang nalalapit na ang kanyang kamatayan, kahit ang dating masayahing si Tony ay hindi maiwasang makaramdam ng lungkot. Sa kanyang mga huling sandali, umupo siya sa ibabaw ng higanteng donut, tinatamasa ang tamis na tila iniaalok ng tadhana. Napagtanto ni Tony na ang kanyang buhay ay unti-unting nauupos na parang kandilang tinatangay ng hangin, kaya nagpasya siyang tapusin ang lahat ng kanyang mga plano bago siya tuluyang magwakas. Para sa kanya, ang buhay ay dapat iwanang walang pagsisisi. Sa kalangitan ng lungsod sa gabi, tumalon si Iron Man palabas ng eroplano. Pagkatapos ay diretso siyang lumapag sa gitna ng isang entablado. Sa sandaling iyon, napukaw niya ang atensyon ng lahat ng mga tao nang ipinamalas niya ang proseso ng pagbabago ng Mark IV suit at idineklara na hanggat umiiral si Iron Man, hinding-hindi mawawala ang pag-asa ng mundo para sa kapayapaan. Lalong tumaas ang kanyang kasikatan sa publiko nang tuparin niya ang pangarap ng kanyang ama na muling buksan ang Stark Expo sa Queens, New York City upang ipakita ang pinakabagong mga imbensyon na makikinabang ang mundo. Habang ipinagdiriwang ng karamihan ang kanyang tapang at talino, walang nakapansin na sa isang sulok ay nakatitig si Tony sa aparatong hawak niya, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Gaya ng babala ng kanyang AI assistant na si Jarvis, ang madalas na paggamit ng Mark IV suit ay mabilis na nagpapalala ng kanyang kalagayan. Ngunit kailangan pa ring isuot ni Tony ang Mark IV suit dahil nakatuon na sa kanya ang atensyon ng militar. Simula kasi nang ibunyag ni Tony ang kanyang pagkakakilanlan sa telebisyon, sinisikap na ng militar na kunin ang kanyang teknolohiya sa ngalan ng paglilingkod sa bayan. Dinala pa nila ang mga kakumpetensya ni Tony upang siraan ang imahe ng kanyang armored suit sa isang pagdinig sa Senado. Ngunit alam ni Tony ang tunay nilang layunin, kapag isinuko niya ang suit, mapupunta lamang ito sa kamay ng mga terorista. Ipinalabas ni Senator Stern, ang chairman ng committee, ang mga video na nagpapakita na ang mga dayuhang bansa ay malayo na ang nararating sa pagbuo ng kani-kanilang sariling mga sistemang Iron Man batay sa disenyo ni Stark, at nangangambang baka gamitin ito laban sa Estados Unidos. Ngunit mariing itinanggi pa rin ni Stark na ibigay ang sistemang sandata sa pamahalaan ng Estados Unidos, iginiit na ang mga dayuhang bansa at mga kakumpetensya sa negosyo, kabilang ang Hammer Industries ay mga dekada pa ang layo bago nila magawang matagumpay na kopyahin ang kanyang mga nagawa. Bumalik si Tony sa kanyang laboratorio at agad na uminom ng isang baso ng chlorophyll upang pabagalin ang pagkalat ng lason. Ngunit hindi maganda ang resulta ng mga pagsusuri dahil lumala sa 5% ang kanyang pagkalason at nagsimula ng wasakin ng lason ang kanyang katawan. Mas pinatibay nito ang pasya ni Tony na ipagpatuloy ang kanyang plano, ang lumikha ng mas magandang kinabukasan para sa mga taong mahal niya. Ang kanyang unang ginawa ay ipasa ang Stark Industries kay Pepper at formal siyang itinalaga bilang bagong CEO ng kumpanya. Hindi naman ito masyadong pinansin ni Pepper dahil para sa kanya, ang pagtatalaga ay tanda ng tiwala at kumpiyansa ni Tony sa kanyang kakayahan. Kinahapunan, inimbitahan ni Pepper si Natalie, isang sekretarya, upang asikasuhin ang paglilipat ng kumpanya kay Pepper. Nang harapin ni Tony ang kaakit-akit na si Natalie, muli siyang nakaramdam ng bugso ng damdamin dahilan upang lihim niyang siyasatin ang pinagmulan nito. Ang mga kilos na ito ni Tony ay bahagyang nagpaselos kay Pepper. Lumipat ang kwento sa marangyang lungsod ng Monaco, kung saan gaganapin ang isang karera na tinawag na Formula 1. Dumating si Tony Stark sa lugar kasama ang kanyang buong koponan upang dumalo sa prestihiyosong karera. Bago magsimula ang laban, nakihalubilo sina Tony at Pepper sa iba pang mga kilalang panauhin na dumalo sa event. Kabilang sa mga panauhin ay nakilala nila si Elon Musk. Good idea for an electric jet. You do? Yeah. Then we'll make it work. Sa parehong event nakasalubong din ni Tony si Justin Hammer. Sinubukan ni Hammer na magpakasobra sa pagiging palakaibigan kay Tony, ngunit hindi nalinlang si Tony sa huwad na kabaitan nito. Naiinis pa nga siya sa asal ni Hammer na nakikita niyang plastic. Dahil sa inis agad na tinapos ni Tony ang usapan at lumayo.
Maya-maya, gumawa si Tony ng isang biglaang desisyon at siya mismo ang sumali sa Formula 1 race, umupo sa driver's seat, at nagmaneho sa track. Habang nagsisimula ang karera, naghiyawan ang mga tao at mabilis na umikot ang mga sasakyan sa hindi kapani-paniwalang bilis. Biglang pumasok ang lalaking nagngangalang Ivan Vanko, aka Whiplash, sa track sa isang dramatikong paraan dala ang mga elektripikadong latigo na pinapagana ng sarili niyang ginawang arc reactor. Habang dumaraan ang mga sasakyan, hinahampas niya ang mga ito gamit ang kanyang mga latigo. Hang on. Mabilis na kinuha ni Tony ang arc reactor mula sa dibdib ni Ivan, na pansamantalang nagwakas sa krisis. Gayunpaman, nabalot ng pagkalito si Tony sa pagkakakilanlan ng baliw na lalaking ito. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nito inatake. Bukod pa rito, ang reaktor na taglay ng misteryosong lalaki ay bunga ng buong buhay na pagsisikap ng kanyang ama. Minsan nang sinabi ng kanyang ama na walang sino man ang makakagaya sa paggawa ng reaktor sa loob ng 20 taon. Kung gayon, paano nagkaroon si Ivan ng teknolohiyang ito? Dala ang mga tanong na ito, nagtungo si Tony sa interrogation room upang bisitahin si Ivan. Napag-alaman na may malungkot na nakaraan si Ivan. Ang kanyang ama na si Anton Vanko ay minsang naging isa sa mga nagtatag ng Stark Industries kasama ang ama ni Tony na si Howard Stark. Isa si Anton sa mga pangunahing tao sa likod ng pagbuo ng arc reactor, ngunit sa huli ay ipinatapon siya dahil sa krimen na hindi niya ginawa. Pagbalik sa Russia, ang mag-ama ay ipinatapon ng gobyerno sa Siberia, at ang kanilang buhay ay tuluyang naghirap. Hanggang sa huling hininga ni Anton, kumbinsido sina Ivan at kanyang ama na ang lahat ng nangyaring kamalasan sa kanila ay bahagi ng plano ni Howard upang tuluyang makuha ang buong kontrol ng Stark Industries. Ang tangkang pagpaslang ni Ivan kay Tony ay naglalayong ilantad ang tunay na mukha ni Tony at ng kanyang pamilya, at sirain ang imahe ng Iron Man bilang bayani sa isipan ng publiko. Hey, Tony, before you go, palladium in the chest, painful way to die. Di nagtagal, ipinadala si Ivan sa bilangguan. Ngunit sa loob ng kulungan, napansin niyang may kakaibang kahulugan ang tingin ng gwardyang naghatid sa kanya ng pagkain. Agad niyang naramdaman na may mali. Nakita niya ang isang sulat at nang kunin niya ang siopaw, napansin niyang isa itong bomba. Lahat ng ito ay nagpaunawa sa kanya na may isang taong gustong tumulong sa kanyang makatakas. Hindi naglaon, dinalhan ng gwardya si Ivan ng isang kakosa sa selda. Mula sa itsura hanggang sa numero ng bilangguan, halos magkapareho sila. Malinaw na isa itong pain na inihanda para sa kanya. Mabilis na pinaslang niya ang lalaki pagkatapos ay ikinabit ang mga pampasabog sa pader at kinuha ang susi ng gwardya. Isinakay si Ivan sa isang pickup truck at dinala upang makipagkita sa misteryosong tao na nagpalaya sa kanya. Ito ay walang iba kundi si Justin Hammer, ang kakompetensyang minsang pinahiya ni Tony sa pagdinig ng Senado. Lumalabas na matagal nang naghahanap si Justin ng armored technology na hihigit sa gawa ni Tony. Nang masaksihan niya ang tangkang pagpaslang ni Ivan kay Tony, napansin din ni Justin ang reaktor sa dibdib ni Ivan na kagaya kay Tony. Nag-alok siya ng pakikipagsosyo kay Ivan upang lumikha ng isang armored suit na hihigit pa sa Iron Man. Gaya ng kasabihan, ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. Kaya naman mabilis na pumayag si Ivan sa alok. Make Iron Man look like an antique. I can do that, Yeah. no problem. Samantala, walang kaalam-alam si Tony tungkol sa lahat ng ito. Abala siya sa kanyang laboratorio sa pananaliksik tungkol kay Ivan. Sa wakas, napagtanto niya na totoo ang lahat ng sinabi ni Ivan habang sila'y nasa bilangguan. Natuklasan niya na ang ama ni Ivan na si Anton Vanko ay dating kasosyo ni Howard Stark at isa sa mga nagtatag ng Stark Industries.
Gayunpaman, nalaman ni Howard Stark na si Vanko ay nakikipagsabuatan upang magbenta ng mga armas sa Soviet Empire, kaya't ipinakulong siya dahil sa pagtataksil at ipinatapon sa Russia kung saan siya nabilanggo. Simula noon, ang kanyang anak na si Ivan Vanko ay naghahanap na ng paghihiganti laban sa imperyo ng Stark Industries. Nang malaman niya ang katotohanan, halo-halo ang naging emosyon ni Tony. Sa sandaling iyon, dumating si Rhodey na may dalang nakapanlulumong balita kay Tony. Lumalabas na kinasuhan siya ni Senator Stern ng felony perjury dahil daw sa pagsisinungaling niya sa pagdinig ng Senado na wala na raw sinumang makakagaya sa kanyang mga gawa, ngunit nang masaksihan nila ang insidente sa racetrack, nakahanap ng dahilan ang militar upang sapilitang kumpiskahin ang Iron Man suit ni Tony. Ang mas dobleng dagok kay Tony ay palala na ng palala ang pagkalason ng palladium sa kanyang katawan na nagsanhi ng sobra niyang panghihina. Kailangan na niyang isagawa ang kanyang huling plano. Sa halip na hayaang agawin ng militar ang kanyang Iron Man suit, mas nanaisin niyang ipagkatiwala ito kay Rhodey, ngunit batid niya rin na hindi basta-basta tatanggapin ni Rhodey ang ganoong regalo. Kaya kinailangan ni Tony na maghintay ng tamang pagkakataon kung saan kusang loob na isusuot ni Rhodey ang Iron Man suit. Dumating ang pagkakataong iyon sa birthday party ni Tony. Alam niyang malapit na ang kanyang wakas kaya iniwan niya ang dati niyang pagiging low-key at nagdaos ng isang magarbong birthday party sa kanyang bahay. Subalit ang mga kilos niya ay ikinagalit ni Rhodey. Si Rhodey, na ipinaglalaban si Tony sa harap ng militar, ay lalo pang nagngit-ngit nang makita ang pagiging pabaya ni Tony. Dahil sa kalasingan, basta na lamang pinaputok ni Tony ang repulsor beam sa gitna ng mga tao. Tinatrato niya ang Iron Man suit na parang laruan, binabalewala ang panganib nito. Sa sandaling iyon, hindi na siya mukhang bayani kundi parang lasing na wala na sa sarili. Hindi na ito kinaya ni Rhodey. Naisip niya, kung ayaw mo nang ipagtanggol ang bansa, ako na ang gagawa nito. I'm only gonna say this once. Get out. You don't deserve to wear one of these. Shut it down. I told you to shut it down. You want it? You think you got what it takes to wear that suit? We don't have to do this, Tony. You want to be the War Machine? Take your shot. Put it down. You gonna take a shot? Put it down. Matapos ang marahas na pagsabog, sobrang napagod si Tony at hindi na makatayo. Tiningnan siya ni Rhodey nang may pagkadismaya bago tuluyang umalis suot ang Mark II suit. Habang pinapanood ni Tony ang pag-alis ni Rhodey, alam niyang natupad na ang kanyang layunin na ipase kay Rhodey ang responsibilidad ng pagiging Iron Man. Subalit ang huling labang ito ay lalo ring nagpabilis ng pagkalat ng palladium sa kanyang katawan. Alam ni Tony na paubos na ang kanyang oras kaya pinili niyang tanggapin na lang ang kapalaran at tahimik na hintayin ang wakas. Umupo si Tony sa ibabaw ng isang higanteng donut, ninanamnam ang paborito niyang pagkain. Sir, I'm gonna have to ask you to exit the donut. Tungkol naman sa alok ng SHIELD na siya'y i-recruit, halos wala na rin siyang interes dito. I told you I don't want to join your super secret boy band. No. Ibinunyag ni Nick Fury ang isang lihim kay Tony. Ang kanyang ama na si Howard Stark ay isa sa mga nagtatag ng ahensyang SHIELD. Biglang dumating si Natalie Rushman, na ang tunay na pangalan ay Natasha Romanoff, at miyembro din pala siya ng SHIELD na inilagay sa Stark Industries upang bantayan mismo si Tony. Nabigla ang may hangover na si Tony sa rebelasyong ito at sinibak si Natasha. You're fired. That's not up to you. Binanggit ni na Fury at Natasha ang tungkol sa palladium poisoning ni Tony. Sumagot si Tony na nasuri at nasubukan na niya ang bawat kilalang elemento at lahat ng posibleng kombinasyon ng mga ito, ngunit walang naging resulta. Iniksyonan siya ni Natasha ng lithium dioxide na pansamantalang magpapabagal sa pagkalat ng palladium poisoning sa kanyang katawan. Ikinwento pa ni Fury kay Tony ang ilang detalye tungkol sa relasyon ni na Anton Vanko at Howard Stark at ibinigay ang isang kahon na naglalaman ng mga lumang artifacts ng kanyang ama na maaaring makatulong sa kanya sa paghahanap ng bagong elemento na magpapagaling sa kanyang kondisyon. Habang sinusuri ang mga film reel ng kanyang ama, natuklasan ni Tony ang mensahe ni Howard na humahantong sa orihinal na 1974 diorama ng Stark Expo. Tony, you're too young to understand this right now, so I thought I would put it on film for you. I built this for you. This is the key to the future. I'm limited by the technology of my time. But one day you'll figure this out.
What is and always will be my greatest creation is you. Kinuha niya ang diorama mula sa dati niyang opisina na ngayoy ginagamit na ni Pepper. Sa katotohanan, ang diorama ay isang nakatagong diagram ng atomic structure ng isang bagong elemento na hindi kayang likhain ni Howard noong panahong iyon, ngunit maaaring magawa ni Tony gamit ang kanyang advanced na kaalaman sa makabagong teknolohiya. Isinagawa ni Tony ang isang radical na pagbabago sa kanyang home workshop at mano-manong bumuo ng isang maliit na particle accelerator sa tulong ng kanyang computer system na si Jarvis. Sa pamamagitan nito, tagumpay na nakalikha si Tony ng bagong elemento na siyang papalit sa palladium sa kanyang dibdib na nagpagaling sa kanyang pagkalason at mas naging makapangyarihan pa kaysa sa mga nauna niyang bersyon. Sa kabilang banda, sa Hammer Industries, lubos na binago ni Ivan Vanko ang disenyo ng mga suit ni Hammer at ginawa na itong mga automated drone. Sa kabila ng mga itinuturing ni Vanko na mahusay na pag-a-upgrade, hindi nasiyahan si Hammer sa gawa niya dahil ang gusto ni Hammer ay hindi drone kundi armored suit katulad ng kay Tony, at dahil sa pagkadismaya ay ikinulong niya si Vanko sa isang maliit na silid na may 2 gwardya. Gayunman ay dinala pa rin ni Hammer ang mga ginawang drone ni Ivan sa Stark Expo. Iprinisenta niya sa madla ang kanyang mga bagong military drone na pinamumunuan ni Rhodey, suot ang isang mabigat na armadong bersyon ng nakumpiskang Mark II suit ni Tony. Mayabang din niyang idineklara na malapit nang itapon sa basurahan ang mga teknolohiya ni Tony. Sa kasamaang palad, lingid sa kaalaman ni Hammer, na-reprogram na pala ni Ivan ang mga drone kung saan siya na ang may ganap na kontrol sa mga ito, pati na rin ang Mark II suit na suot ni Rhodey. Nagpadala si Ivan ng mensahe kay Tony, ipinahahayag ang kanyang paghihiganti at nagbabantang wawasakin ang 40 taong pamana ng pamilyang Stark sa loob ng 40 minuto. Pagkarinig nito, alam ni Tony na kung magtatagumpay si Ivan, ito ay magiging paglapastangan sa pangarap ng kanyang ama, isang bagay na higit na hindi niya matitiis kaysa sa kamatayan. Mabilis siyang nagsuot ng Iron Man suit gamit ang bago at mas pinalakas na arc reactor at room agasa patungo sa Stark Expo. Where is he? What? Where's Vanko? Matapos ipaliwanag ang krisis sa kaibigan niyang si Rhodey, lahat ng War Machines sa Expo ay sabay-sabay na itinoon ang kanilang mga target kay Iron Man. Lahat ng ito ay bahagi ng lihim na plano ni Ivan. Upang protektahan ang mga sibilyan, wala nang ibang pagpipilian si Tony kundi lumipad sa himpapawid, kasunod ang War Machine at ang mga armored unit ng Air Force. Locked on. I have target lock. On what? On you! Who's behind this? Ivan Vanko. He's at my facility. Nice work, kid. Sa bilis ng mga pangyayari, nagmistulang buhay na impyerno ang Expo. Sa kritikal na sandali, agad na kumilos si Natalie. Mabilis siyang nakipagsanib puwersa kay Happy at nagtungo sa pinagtataguan ni Ivan. Gamit ang pambihirang liksi at kahusayan sa martial arts, hinarap at tinalo niya ang mga gwardya. Gayunpaman, pagdating nila sa control room, nakatakas na ang tusong si Ivan. Brody, you still locked on? Yeah. Drop your socks and grab your Crocs. We're about to get wet on this ride. Matagumpay na na-reboot ni Natalie ang sistema ng War Machine dahil dito pansamantalang nakawala si Tony sa kontrol ni Ivan. Ngunit may isa na namang problema. Napaligiran sila ni Rhodey ng napakaraming natitirang War Machines. Biglang dumating si Ivan, nagbabalik para maghiganti kay Tony suot ang espesyal na upgraded suit.
got an idea. You wanna be a hero? What? You really use a sidekick. Put your hand up. This is your idea? Yep. I'm ready. All these drones are rigged to blow. We gotta get out of here, man. I mean, it's like the president's. Kalaunan, nilapitan si Tony ni Director Nick Fury ng SHIELD at inimbitahan siyang maging tagapayo ng The Avengers. Sinamantala ni Tony ang pagkakataon upang maghain ng sarili niyang kahilingan, nais niyang kilalanin ng pamahalaan ang kanyang kabayanihan sa publiko. Sa huli, ang senador na ilang ulit nang nakabangga ni Tony ay napilitang magbigay ng parangal kay Tony. Mababakas sa mukha ng senador na isa itong matinding dagok sa dangal niya. Sa post-credit scene, makikitang nagmamaneho si SHIELD Agent Coulson patungo sa isang liblib na impact crater sa disyerto ng New Mexico. Ipinaalam niya kay Fury sa telepono na natagpuan na nila ito, sa loob ng bunganga ay naroon ang Mjolnir, ang martilyo ni Thor. At dito na nagtatapos ang pelikula. Abangan ang mas marami pang kapanapanabik na nilalaman ng MCU. Hanggang sa muli, salamat sa inyong patuloy na suporta.